Isang nakakagulat na insidente ang naganap sa Malacanang ngayong araw nang biglang tumakbo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. papalabas ng palasyo. Ayon sa mga saksi, tila nabasa ang pantalon ng Pangulo nang naging sanhi ng kanyang mabilis na pag-alis mula sa isang importanteng pulong kasamang mga general ng bansa. Agad na kumalat ang balitang ito sa social media at naging usap-usapan ng bayan. Ang insidente ay naganap habang isang Pangulo ay nasa kalagitnaan ng isang mahalagang diskusyon tungkol sa pambansang seguridad. Bigla na lamang siyang tumayo at lumabas ang silid na ikinagulat ng mga opisyal na naroon. Ilang minuto matapos ang kanyang pag-alis, napansin ng mga general na may mga bakas ng tubig sa upuan na naiwan ni PBBM na nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa mga naroon. Sa kabila ng kahiyang dulot ng pangyayari, nananatiling kalmado at profesional ang mga general sa kanilang pagpupulong. Ayon sa mga ulat, mabilis na nagpalit ng damit si Pangulong Kuting at bumalik sa pulong upang ipagpatuloy ang mga diskusyon. Ang Malacanang ay hindi pa nagbibigay ng opisyal na bayad tungkol sa insidente, ngunit inaasahan ng publiko ang isang paliwanag mula sa kanilang tanggapan sa mga susunod na araw. At yan na ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sagot ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Already, barangay, ayun no, pamilya ninyo. You want to protect your family, yun lang yun. Hindi tayo illegal, nasa ano tayo, it is well within our rights sa Constitution. The Constitution values the family as the basic social unit, nasa Constitution. And then tayo, we value our family. Kasi there will be no family, there will be no barangay kung wala yung family. Isipin nyo ha, Kaya basic yung family, it has to be defended. And nobody's thinking about it right now. Kami lang. FGF, mga members ng FGF. Hindi magkakaroon ng barangay kung walang pamilya. Kaya about 200 households may barangay. Yun yung clustering ng ano natin, di ba? Yun yung isang di ba isang presinto, 200 botante, ang isang barangay, kung ilan yung household, di ba? Let's say mga 200 household times 5 per household, mga 1,000 katao, di ba? Bata matanda, senior, babae, lalaki, tomboy, bakla, basta isang barangay. There will be no barangay kung walang pamilya. Isa, dalawa, tatlo, apat, pinagsama-samang pamilya, barangay. Pinagsama-samang barangay, munisipyo o syudad. Diba? Pinagsama-samang syudad at munisipyo na nandun sa ilalim niya lahat ng barangay at nandun yung mga pamilya, magkaroon tayo ng probinsyang tinatawag. Walang mayor kung walang barangay. Walang munisipyo o syudad. Walang syudad, munisipyo kung wala yung barangay. Wala kung wala yung pamilya. So, panig pa kayo. Walang mayor, walang gobernur, no? Walang constituents, walang assemblyman, congressman, walang probinsya, walang mga distrito na yan, walang probinsya, and then walang region. Region na, region 1, 2, 3, 4, 5, CAR, etc., etc. Walang Republic of the Philippines kung wala yung pamilya. How come, hindi nyo iniisip, depensahan yung pamilya? At kami iniisip namin, depensahan yung pamilya. Tapos yung aangas pa yung iba, mayabang pa iba, hindi, depensahan namin yan. Paano yung depensahan yan? 150 armed forces, 200 yung PNP, 350 ang pinagsama. Granting may reservists kayo 1 million, ready ba yon? Granting na meron pa 41 million na pwedeng able-bodied, pwedeng call to active service, etc., etc., ready ba sila? And you're facing an enemy na 2 million. Na merong 600 million na reservist, no, na pwedeng itawag fit for service to 600 million, no? Tayo, AFP, 150, PNP, 200, 350 lang yun. Tapos, ang standby reserve, 1 million, tapos nun, meron tayong 41 million, fit for service. Paano dedepensa ng 350,000? Kalimutan niyo yung police, 150,000. Paano dedepensa yung 19 million na Pilipinos? Paano? Ano yung
Ano yun? 1:2? Ilan? Anak ng toka. So, 119, bawasan mo tatlong zero. 150,000, bawasan mo tatlong zero. So, ilan na lang natitira? 119,000 divided by 150. Wow. 119,000 divided by 150. Ilan yun? Ilan? Uy. 119,000, 1, 2, 3, divided by, kasi 119 million, kinancel out na natin yung mga zero, no? Tatlong zero, tatlong zero din yung kabila. Divided by 150, supposed to be 150,000. Tanga. Tanga. 100, bakit times ko? Divided by 150. Equals, yun na naman pala eh. Ang isang sundalo, ang babantayan dapat, 793 katao. Paano makaugaga yun? 793. Samantalang kung kunyari, naniniwala kayo sa FGF, 30 lang kamo sa isang barangay. Laban na yon, fight na yon. Kasi 30 sa 42,000 na barangay, in place. Hindi yung pupunta kami sa kabilang barangay, pupunta sa ganda. Hindi natin trabaho yon. Kung saan kayo, kung saan kayo nakatira, maliban lang umalis kayo doon at ang dami talaga, alis na kayo lahat doon. Ba't kayo gagawin nyo doon? Ipag-party kayo sa mga kalaban. So, 30 lang kayo, 30 kayo sa barangay, doon kayo. At least yung 30 may na magdedepensa. Sino ba talaga yung magdedepensa? Di ba kayo-kayo rin? Di ba kunyari may eltop ka, depensa mo yung sarili mo, may magnanakaw, makyat, di ba babarilin nyo? Di ba dedepensa kayo? May shotgun ka, may pistol ka. Papasok ko opisina, meron ka pa permit to carry? Anong pinagbago? Ba't kayo nagagano ng depensa para madepensa mo yung sarili mo at depensa mo yung pamilya mo? Paano ba ginagawa ng FGF? Depensa mo yung sarili mo, depensa mo yung pamilya mo. Kaya nga lang nina-nationalize namin. Nilalagay namin sa konteksto, nilalagay namin ng sinisinergize namin lahat so that merong isang tugtog, isang sayaw, isang kilos lang. Hindi yung kanya-kanya tayo. Kasi pagka nagkanya-kanya tayo, hindi yung ting-ting, isa-isa lang yun. Paano makakawalis yung pa isa-isa? Pag sama-samahin mo yung walis ting-ting, ang dami mong mawawalis, isang ganun lang. So kayang 30 katao sa isang barangay minimum, isang platoon lang yun. O isipin nyo, mga 4 na pamilya lang yun. 4, 5 pamilya lang yun na dinedepensa sa sarili nila. With all the, pwedeng kamag-anak mo, pwedeng kapitbahay mo, kayo-kayo, di ba? Pero ang punto, doon kayo sa barangay nyo. Hindi kayo pupunta kung saan-saan. Hindi, meron ako. FJF ako, punta ako doon sa kabila, punta dito. Meron akong tao doon, etc. Naging ano na kayo, probinsya na kayo. Paano yun? Pagka in times of need, paano kayo magdadamayan? Di ba pagka nagkaroon ng sunog, nagkaroon ng lindol, nagkaroon ng whatever, nasakuna, o merong nakawan, labasan na ng tao. Ganun sa amin nun doon sa Pasig, sa Rosario. Ganun. Pagka may sumigaw, magnanakaw, labasan kami lahat nung ganun. Nandun na. Hahanapin kung nasaan yung magnanakaw. Nasa vlog ko yun, yung tinugis ko yung magnanakaw. Sama-sama yan. So ito, pagka merong kalaban, labasan tayo lahat. Depensa natin sarili natin. Dinidepensa mo yung pamilya mo, may kasama kang iba na gusto rin depensa yung pamilya nila. Kaya pwede silang sama-sama sa isang bahay, pwede silang umalis doon o mag-safety sila somewhere na may magpo-protection sa kanila, pero yung iba, dumidepensa. Kung meron tayong at least 30 sa 42,000 na barangays, that's 1 million already. Fight yun. Makakatulong tayo. At saka hindi tayo ikot-ikot kung saan-saan. Ang armed forces ikot-ikot, maneuver kung nasaan yung kalaban. Tayo hindi, nintay lang natin yung kalaban. So pagka lumaki pa tayo, mabot tayo 1 million, mabot tayo 2 million, mga ganon, magkaroon tayo maneuver. Yun yung specialized. Mga search and destroy, yung mga ganon style. Rangerized operation, yun yung mga selected na mga tao natin, guerrilla, na siyang while all the rest, nakabantay lang kayo. At kami yung kukuha ng baril dun sa mga So far ngayon, mayroon mga interested parties sa atin, mga counterpart sa ibang bansa na pinapanood siguro ko, buti hindi nakakatulog,
So may interpreter siguro. Tapos na-appreciate na sa supply line, no? Yun. So, gumawa na ako ng ng wish list ko, no, ng FGF. So let's see how it will develop. Iba di ko na pwede sabihin sa vlog. Okay, so sari-saring kwento. Paano na ang buhay? Okay, okay pa rin. Yun ang sagot ko. Hasigawa, Elizabeth, hello Soldado, good evening, watching you from Tokyo. Thank you thank you. Kasi maraming salamat na lang, no? Maraming salamat sa suporta. Liz Vergara, kaya ayaw mag-drug test dahil totoo. Doon nga pupunta yun ang bilip ng tao, mentras yung pinatatagal. Kung ako nga advisor niya, BBM, ang magpa-drug test ka, yun yung dapat doon, pa-drug test ka. Kasi presidente ka ng Pilipinas. Hindi pwede yung mga BS na kung sino yung nagbibintang siya mag-prove. Hindi, BS yun, BS. Mga yun, salitain ng mga ganun, tanga. Presidente ka ng Pilipinas, hindi pwedeng tumagal ang isang presidente ng Pilipinas na nagtitake ng cocaine o kaya may question o may sabi sa droga. Magpatake ka ng drug test para malaman. Tapos na. O, di ba? Ngayon, ang problema mo, kung totoo. Kung totoong positive ka, yun yung problema mo. Ba't ka magpupumilit sa pwesto mo? Delikado. Angal talaga kami doon. Di ba? Angal talaga kami. Hindi pwede yun kasi isusubo mo kami sa gera. Okay lang kung ikaw commander-in-chief. Pagtatanggol ka pa namin Kung kanya pumutok yung gera. Kung hindi ka durugista. Presidente ka ng Pilipinas, 119 million Pilipinos. Kaya nga, advice, magpatay ka ng drug test. O tapos ang buto-buto, kung talagang inosente ka, yun yung normal na gagawin. Kung inosente ka. Patay ka drug test, tapos. So, sige, sino dyan yung mga putragis nagbibintang? Yun ang problema kung ayaw mo. Dumadagdag sa paniwala ng mga tao na totoo kang durog. Totoo kang bangag. Yun yung problema. At habang hindi ka makakatapos sa term mo, kasi naghihintay lang yan opportune moment. Yung decision mo, wala Wala ka sa tamang hulog. Yun yung problema. At yung AFP, utik-utik yan, masisira dahil sa iyo. Magpapatayan yung AFP natin dahil sa iyo. Kaya nga, ang suggestion ko kay Omid Browner, tsaka sa mga commander, mga general, mga kabalyero, huwag niyong hayaan yung politika natin sa Pilipinas, sirain kayo. Sirain yung institusyon. Buo pa rin kayo. Yun yung doon, buo pa rin kayo. Huwag kayong, buo pa rin kayo. Hindi pwede yung magkawatak-watak ng armed forces dahil sa may pinapaniwalaan ditong kabilang politika, mayroon pinapaniwalaan dito sa kabila. Hindi. Ang taong bayan talaga ang dyan. Kami malinaw, walang problema kami. We took the neutral stand Pero pagka nandun pa rin kami sa prinsipyo, hindi pwedeng ang isang presidente ay durog o inuntetake ng bangag. Hindi pwede yun. Putya, 119 million Filipinos. The presidency is a responsibility. No? Hindi pwede yung ganun. Ngayon, kung gagamitin mo yung batas, labi kunyari sa amin, nagkakamali kayo. Magkakamali kayo. Kami, ang pinoprotekta namin, taong bayan. In fact, nakakatulong kami sa inyo, sa gobyerno, nakakatulong kami. Nakakatulong kami sa AFP. Kaya wag na wag yung gagawin yung may nag-uutos sa inyo na bibirahin ang FGF. Wag na wag yung gagawin, malaking pagkakamali yun. Ganun yung sinasabi ko, wag na wag yung gagawin na yung mga Duterte, upakan ninyo. Malaking pagkakamali yun. Malaking pagkakamali. Basta sa akin sa FGF, we protect each other. Hanip yung samahan we protect each other. For God, country, and family. Diba? People sana, pero yun na rin yung family. Yung country, yun na rin yung people. So, buti nga, iniisip namin yung depensa ng pamilya. Pagka pumutok bigla yung gera, anong gagawin natin? Ano gusto nyo, yung mag-evacuate lahat ng Pilipino? Saan mag-evacuate? Iba di makakaalis Hindi makakalis. Kayong mga may kaya, wala kasi makakaalis kayo. Paano nga yung mga magsasaka o wala kang pasaporte paano pupunta Indonesia, pupunta Displaced, tignan nyo nangyari sa Ukraine,
Hindi nahanda yung mga tao. Ayun, tingnan nyo. Ano nangyari doon sa Gaza? Yun din. Sinagasaan lang sila. Wala eh. Kaya pag hindi natin paghandaan to, yari tayo. Yari tayo. Yan ang tingin ko, mga 50 million ang aalis. May iwan 70 million eh. Ang dami, di ba? So paano? AFP, do you think matatawag ninyo yung... Yun yung question eh, no? AFP, matatawag nyo ba to service yung 41 million na yon na supposed to be reservist, matatawag nyo ba? Paano kung ayaw lumaban? Kasi hindi nyo hinanda eh. Yun yung problem. Senate and Congress, yun yung kasalanan nyo. Ang AFP, ang tagal na sinasabi. Tinatali nyo yung kamay masyado. Ginagawa nyo yung tuta, ginagawa nyo yung aso, kung ano yung pupukol nyo, yun lang kakainin. Yun ang pinakakain nyo. Utang na loob pa nila. Tapos dadaanin nyo sa mga promotion sa CA, sa Commission of Appointment, o para maging loyal sa inyo, mga tarantado kayo, putragis kayo. Tingnan nyo yung bansa natin. Delikado tayo eh. Kaya nga, no. Tsaka yung magmamarunong dyan, ha. Basahin yung konstitusyon. Basahan nyo. Para malaman ninyo. Doris Warrior, Captain Dado, ano ang insights nyo sa pagtanggal ayun, yun na, isang oras kong sinasabi. Pakihabol mo na lang. Magdadalawang oras na naman. Bicolanong makulit. Basta ako hindi ako sang-ayon doon na depende. Hindi ko Kasi ang dapat nangyari, nag-usap sila. No? Kung sino, question mark, inutusan ba AAP, PNP? May nagutos ba sa mas mataas? Kikilos ba AAP, PNP na ganon? Kung wala nagutos. Question mark. Di ba mas maganda kung ganon man, lumagay kayo kasi ito pangalawang pangulo eh. At pag kami nangyari dyan, sino may kasalanan? O, di ba kayo? Pag kami nangyari dyan, pinawasan yung security, pinalitan yung security, kung ano-anong ginawa niyo sa security, at may nangyari bigla dyan, paano? Tapos kayo, lahat kayo, kasalanan nyo. Di ba? Kasalanan nyo. Kaya nga, why don't Mario Joseph kayo? She might be president one day. You might as well give in to her requirement. Di ba? Ewan ko, yun yung isang react. Yung isa pang react, the other side naman, dami nga masyado 100 sa totoo lang. Madami nga masyado 50. Isang tao, secure mo. Hindi nga natin masecure yung buhay ng ibang Pilipino. Kaya nga, you're spending taxpayers' money, no? Kaya nga, tama na yung 10. Tama na yung 10. Kung gusto nyo may karilyebo, ba't naman magkakarilyebo? Ano yun? TY? Kaya naman mag-secure ka ng isang tao. Ikaw na mismo, ikaw yung aide, ikaw yung close-in, etc. And then may backup kang 4 na, kung gusto mo, isa pang backup pa, second layer, o ikaw, tapos nun, 4, tapos nun, isa pa, 4 ulit. Ilan na yun? 8 lang yun. 8, tsaka ikaw, 9. Gawin mo na 10. May team leader din kabila. 10. O may karelyebo ka. So, 2 kayo, may karelyebo ka, palitan kayo every other day, tapos yung 4, magkakarelyebo kayo. Then coordinate na lang sa AFP, tsaka sa PNP pagka may lakad kayo malayo. 10 lang okay na eh. Malilayout na yun, 10 lang. Maraming masyado. So, may punto kung ang issue ng PNP at tsaka ng AFP, bawasan, downsizing, yun yung punto. In-explain ko sa inyo. Pero kung issue politika, in bad taste yung ginawa. Kung pinopolitika lang at gusto nyo kontrolin. Ang punto ko, kung may mangyari dyan sa ali, kung nangyari kayo, tanggal kayo. Ako kayo, iwas ako na dadagdag ako pa yan eh. Kunyari, na-monitor ko, may threat sa buhay niya. Sinasabi niyo, walang threat sa buhay niya. Paano kung biglang may nangyari? Tapos ang dulo, pinag-usapan dapat nila. Hindi yung open letter. Ayoko ng open letter eh. Hindi bagay kay BP Sara yun. Para sa akin,
If I am to advise her, huwag mo nang gawin yung ganon. Na open letter. You're the Vice President of the Republic. You're the second in command. Anytime you can assume the presidency if circumstances will prevail or will allow you. Anytime. You have to be presidentiable. Yun yung punto ko. Magalit kayo, gusto nyo magalit. I don't care. Wala naman ako ambisyon na trabaho. Pero ang ano ko, in anything that you do, Madam Vice President, you have to be presidentiable. Yun yun. So yung ganyan, mas maganda kung ano bang gagawin ng Commander-in-Chief. Patawag mo, ganun. Parang Commander-in-Chief ka ng dating ba? Yung ganun. Parang dinedefine mo who you are. Yung character mo, level up ka. Yung role mo, level up ka. Hindi yung level down ka. Daanin mo na mag-open letter and then piyesta lahat ng tao. Parang you created enemies also eh. Yun yung problem dun. Paano yung loyal kay Marbil? Paano yung loyal na yung pamilya nila? Paano etc. etc. Ano? You are creating problems. Paano kung kunyari nahati yung PNP? Iba kakampi sa'yo, iba kakampi kay Marbil BBM. So, are you ready to assume a situation na hati yung AFP at saka hati yung PNP? Are you ready to assume a role na ikaw yung nagkocommand ng kabilang grupo sa civil war at yung isa naman si BBM? Are you ready na gano'n ang mangyari sa inyo? Kaya sabi ko sa inyo, pag-usapan nyo na lang eh. Pag-usapan nyo na lang. Ayaw namin may involve sa ganyan. Ang gulo ng Pilipinas, sa totoo lang. Okay, Bicolanong Makulit, Congress hearing po, Kap Dado, siya nga po pala, nakita nyo na po ba si Ray Powell na nasa Davao na nakasuot pa ng uniform ng NBI, sabi, naganda na raw po para huliin si PRRD. Oh, yun, tinetesting nila yung balita. Yan eh, ganyan naman yan eh. Testing ng balita kung ano yung tao ba. Yan. Ganun muna yun. Starts with that, po-float yung ano, andyan yung FBI, etc. Subukan na lang nila. Subukan nyo, BBM. Hulihin nyo yung si PRRD. Tignan natin, baka magkaroon ng revolusyon. Kasi hindi nyo, paano ba sabi ko, you are failing to see what is on the ground. Marami pang hatak ang Duterte na digong. Kahit ganun yung tao, retire na, maraming naniniwala sa kanya. Isang salita lang niya eh. Pagka sinabi nga niya, the reason why BBM you are still in Malacanang, it's not because of your armed forces or your PNP. Straightforward, sinasabi ko na yan. The reason why you are still in Malacanang is because the Dutertes, si Digong, specifically si Digong o kaya si Sara no, ay hindi nagtatawag na pumunta ang tao sa kalsada at para magkaalaman na at tanggalin ka. That's the reason why you are still there. Not because you have a loyal armed forces or you have a loyal PNP or you have so many loyalists. No. Kaya nga, pasalamat ka. Now, kung kikilos kayo para ganyan ni si Duterte, no? Good luck sa inyo. Hindi ka makakatapos sa term. Sinasabi ko na advice lang talaga yon sa akin, ha? Sabihin nyo pang ano ko, nagmamagandang loob na nga ako, eh. Dapat nyo, bayaran nyo pa ako pag-advise sa inyo, eh. Hindi ko naman tatanggapin. Ang ano ko dun, eh. Kaya nandiyan kayo hanggang ngayon. Kasi hindi hanggang ngayon, walang tinatawag na lumabas yung tao. Hinahayaan na nila Duterte. Hinahayaan niya na magbago ka o hinahayaan niya magkamali ka lalo. By allowing the FBI to go there and then kunin bitbitin si Duterte or kaya yung ICC, good luck. You are the ones triggering yung pagbagsak ninyo. Hindi ang taong bayan. Kaya nga sabi ko kanina, di ba, earlier, yung pag sa taong bayan, yung kay BBM,
Kayo ko nakikreate na sariling yung distraction. Kayo lahat ang may gawa niyan. Matanggal kayo sa pwesto, kasalanan yun. Hindi kami. Hindi kami. Yung magawa kayo ng mga alanganin na kilos eh. Kita nyo ang daming supporter ng mga tao. Ang daming armado sa Mindanao. Kita nyo nga ngayon sinasabi pa ng bo-volunteer sila. Sino? Sino nagbo-volunteer? Na magsisecure sila kay BP Sara. Can you imagine that na tapos ang lakas ng loob ninyo na, naku, kulang yung reading ninyo on the ground, no? Kulang yung reading ninyo sa mga tao. Eh, nagre-rely kayo sa mga taong nasa opisina lang, no? Shh, quiet. Nagre-rely kayo sa, pangit yun. Thank you sa komenta, Bicolanong makulit. Jenaline Fe Bormeo, si Sante. Maraming salamat. Marieta Alcantara, good evening Sir Capdado. Still following your channel. Thank you share and like. Thank you. Tama ka. Gusto kong hinaharot mo ang mga tuta mo. Nakakaintindi pag hinakausap mo. Natutuwa ako. Dog lover din po ako kahit senior na. Seniority na. Marieta. Ay buri! Sino to? Si Java. Si Java to. Oh. Naintindihan nila yung pangalan nila. Oh. Gusto mo mag-close in security? Ayaw eh. Wala daw buto. Oh. Ito si Ivory. Ito si Inday. Oh. Inday. Oh. Okay to. Inday. Oh. Ito si BP, no? Ivory. Oh, nahulog ko tuloy. Oh. Ito loyal to eh. Katabi ko matulog to eh. Thank you Marietta. Okay. Valkyrian Marcos. Wait, Valkyrian Marcos. Uy, related ka kay Marcos. Hi sir. Lagi kitang pinapanood. Bidib po ako sa iyo. Maraming salamat doon sa mga nakikinig at naniniwala sa akin. Maraming salamat. Wala naman akong tinatago eh. Basta kung ano lang yung pananaw ko eh. No? Basta ang bottom line dyan, para sa bayan tayo, para sa Pilipinas. Hindi natin alam yung mga kilos eh. Kung mahirap na nga paniwalaan niya, mahirap basahin niya eh. Sino yung Amerika na gumagalaw, no? At sino yung China? Kasi ABC nga eh. Amerika, China, yung naglalaro ba, pinagbabangga tayo, and then, doon tayo sa gitna, bayan. Doon tayo sa bayan. Kaya nga FGF eh. You have to take the neutral stand, tapos nun, natin pakialam, ayaw ninyo mag-usap, magpatayan kayo, gusto nyo, sige, bahala kayo, panonoorin na lang namin kayo. At kung na-imperil ang bansa natin, we will cross the bridge when we are there. Yun. Sa mga makikitid ang utak, sorry sa inyo. Yun lang yun. Sorry. Kasi yung ibang gusto talaga mag-people power. Hindi naman lalabas sa kalsada. Iduduro, igaganyan ka. Isusubo ka sa people power, pero sila wala. No. Paano yun? Kung nakita niyo yung mukha namin ni Colonel Metran, ni Commander Bukay, nung April 9 na yon. Sabi ko Jun, anong pakiramdam mo dito? Sabi ko gano'n. Anong pakiramdam niyo dito? May meeting kami. Para tayong tanga rito, no? Para tayong tanga. Kasi nag-aano nga, nasaan yung mga tao? Di ba? Nasaan yung mga tao? Meet and greet, meet and greet. Para lang magkaalaman nagyayayaan eh. Tapos wala. Ay nako, magaling, maraming Pilipino kasi magaling sa salita lang. No, sari-saring kwento. Sayang ang nasimula natin sa panahon ni Digong, ngayon parang roller coaster. Oo. Merong good and bad dun sa panahon ni Digong, pero generally it's all good, no? Generally good. Meron din mga korupsyon. Yung iba ko nga mga mista, mini-message ako Duterte ka, putya, ano yan? Just a whiff of corruption, pero ba't di niya matanggal? Yung mga ganun ba?
Ang nakita kasi ng mga tao is yung after Pinoy na weak. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!